So good morning. Before ko mag-start, let us pray. Lord, Heavenly Father, thank you, Lord, for this morning you have given to us another gift of life, Lord. For God, lead us, Lord, not by might, but not by power, Lord, but by your Spirit, Lord, na ma-share dyan in ang word karon, Lord. And Lord God, dagan mag-plans na istorya, Lord. Pero imo ang right words yun, Lord, ang mugawas, Lord God, karong adbad buntaga, Lord. Salamat kay Lord sa imong presensya, Lord. Taga-isod ko, Lord, og boldness and presensya ni mo, Lord, na ma-share na ko ng word, Lord God. Thank you, Lord. I lift up everything sa imo karon, Lord God. In Jesus' name, Amen. So, good morning again. Ako ading i-share is about sa John 10. So, ang ako ading rema diri sa John 10 is kaning sa John 10:10. The thief's purpose is to steal and kill and destroy. So, ang purpose po ni Jesus or ni Lord is to give them a rich and satisfying life. So, story lang na ko no, several months man good. Kay grabe jud ang ako ang makaingon jud ko ba nga na jud ni intimate ni Lord kay successive jud straight. Grabe jud ako spend time. Grabe ang revelation. Pero before atong Sunday service na June 28, so Saturday, June 27, nag-istorya sa ko bahin sa vocalization ako sa worship. So, iya yung ingon nga na siya, Joy, kanay mo ang vocals is mangita pa o sa mga na maka-help sa imo. So, tama jud nasabtan ako iyang motivation, right gyud ang iyang motivation niya. Tama jud ko iyang gipuhat. Pero ito nga tayo ba kay gi, gi hinay-hinay na ko og sa yawa. Hinay-hinay na ko guba. Hinay-hinay na ko patay. Hinay-hinay na ko gawat. Kay pagkaugma Sunday service na kay nagpahulat man si Norbin sa ako ang sabay lang daw mi magadto. So ako na jud na ba dili na ko mapakali kay malate na ko. Naa ang times ba na unusual na ko mabati every time jud mag-service. Then kato nga time kay tingala ko nganong nabati na ko to. Ano ko Lord, dili jud siya tama. Unsa man jud ni kay dungag pa nga ako ang mag-intro, ako pud ang una mo kanta. So naa jud times na dili tama ba. So mo to fast forward wala man ko na kuan sa word kay na DK man ko ato. So pagka Monday kay limpyo man ako to sa kondo. Gilid jud ko na aminaw sa service. So nag-recap ko, una jud akong gibuhat is nag-open ko cellphone. So dito pag paminaw na ako, kinana man si pastora dito pag dili ka connected na sa bahin, dali na lang ka masuko o ganag na ka. So kato nakaana jud ko Lord, nihilak ko dayon wala jud may dagang kuan nakaana jud ko Lord pasaylo ako mo ting nabikil ko dali lang ko nabikil gahapon kay tungod di ay wala ko na connect tungod lang ato nga istorya man na snatch ko sa pila na ko kakuan nga intimacy kay Lord pero kato lang ba nga istorya is na snatch ko sa yawa nakawat jud niya ako ang kuan fast forward wala jud kay dagang istorya gilid na pud ko nga mag-read og word ano ko Lord unsa man jud there's something wrong gid Lord dai jud ko istorya jud ko Lord. So kita 29 man to no nabasa jud ako sa Proverbs 29:25. The fear of man bring a snare, but he who trusts in the Lord will be exalted. So dito jud nilag jud ko maayo kay kanang nahadlok dai ko nakabati dai ko kahadlok dili lang katong nga tao nga niingon sa ako akong dili sa tanang tao mga nag-please na dai ko people tungod ato eh giingnan ko gingon ato ba
Ngayon siguro pataylo sa Ginoo kay nag-lead ko sa worship na ay ingon ato gidala-dala nga assess na ko kuan pa kanang late na babag pa Monday nga matug labi jud akong hinag so istorya na pud ko niya sa 1 Corinthians 12:26 nga kato ganing kuan ka ng mga part sa mga lawas ba nga nagtuo ta nga dili sila importante pero sa Ginoo importante din na sila. So mao na no sa kato ngayo jud ko pa sa ilo sa Ginoo kay ako amang kong pagtuo akong nasa una-una ba nga sa moang lima na vocalist dira sa worship team. Isa ko ang ana jud ko kay Lord sa iluwa jud ko Lord nabati na ko na ako ang pinakasarat ana jud to ako example nga naingon sa iya. Ako ang pinakasarat og tingog ano jud ko Lord pasayloan jud ko Lord og nag-doubt ko sa imong gihatag na talent sa ako ana jud ko pasayloan jud ko ato Lord. Yeah. Along the way sa ako ang spend time naka-receive naman po nakadawat po ko sa Ezra 10:10 na make confession. So mo to ni anak ko Lord. Tabangit jud ko ani Lord unsaon ako ni pag-confess. Di una jud ko sa akong leader nga si Jerlyn. So ana na ba jud si Jerlyn? Then nya nakadawat po ko atong adlaw nga, separate yourself. So nya ko Lord grabe unsa jud Lord istorya jud ko ani Lord kay dili ko gusto na magmahay ko sa akong desisyon ug unsa man. Tama po jud tong giingon ni Paz nga dili jud ka magdesisyon out of fear or out of emotion kay pakyas yung kaana. So mo nangayo jud ko ni ana mo sa Darling pangayo jud og word there para dili jud ka magsisi og nakay gumitan. So along the way sa sige jud ko pangayo og word kay dili jud ko gusto pud na magpataka lang og desisyon. Ito na in sa 3 days gyud istorya jud ko ni Lord. Jud sa 1 Corinthians 15:58. So naa na jud diri ang command, rema, instruction ug promise na yang giingon sa kuha. Ana jud siya. So dear brothers and sisters, stand strong. Don't let anything change you. Always give yourself fully to the work of the Lord. You know that your works when the Lord is never wasted. So kanani ana ni gistorya jud ko ni Lord dira nga dili jud ko mutindog jud ko nga maisog maskin pag ingon ana pero kabalo jud niana jud siya nga dili jud masayang akong mga gipang buhat para sa iya. So kana lang no ang ako alang magkuan kay ko naadyoy attack sa enemy. Kung naadyoy attack sa enemy mag-seek lang jud data kay Lord kay ingon po diri sa James 4:7. So humble yourselves to God, resist the devil, and he will flee from you. So kana lang kay na unsa jud ko ba nga na bless jud ko ani pod labaw na sa Matthew 6:33 nga atong ingon niya ba nga seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things will be added unto you. I believe kanang things all things nga yang giingon dira dili lang jud na material things pero ang iya jung kuan ko dira is tubag sa imong mga pangutana ug ato ang maturity. So kana lang pas o salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Thank you. Sige lang, Joy. Mo-appeal lang ko sa worship team para ako tong pinaka-list na dito. Anyway, I love you, Joy. So don't worry about your voice. As long as you offer that to God, walay problema nga sa voice. Kita gani, wala na nagagunit og mic. The moment we worship God, we praise Him, gina-accept ni Lord ang ato ang heart. It talks about the heart man, how we worship God. Right? So, thank you sa pag-share sa inyong wonderful revelations that you received. No? And which inspire us. Tama na, dili kita mo please of people. Kaya nga naman, diya lang din magsugod ang discouragement and maabot ang time, ma-depress ka. And then it will even
May na lang good kay na topic po ni Pastor Wendell ang spirit of fear, no? Karam aware taan na mo'y mo priso sa ato ang tanan. Okay, so let's continue in sa John 10, no? John 10, it's so amazing pud kaayo ni. Actually, kung basahon nimo tanan, hinay-hinayon nimo nagbasa ug meditate, sumpay-sumpay ra gyud ni sila. Okay? So, dinhi no tong gi-share ni Pastor Wendell yesterday na talks about niya nagipadayon na nagstorya siya about sa mga Pariseyo kay ang mga Pariseyo kay sige magpangutana kay di man gyud sila kasabot, and then he talks about katong blind man, no, born blind man. Okay, so the healing of the born blind man. And then until such time, ninyo siya diri sa John 10 verse 1. Truly, truly, I say to you, he who does not enter by the door into the fold of the sheep, but he climbs up some other way, he is a thief and a robber. So kung ikaw na po, dili na po kakasabot sa language ni sa kingdom sa gingharian, ala naa naman po ni si Jesus, naay naman po ni yung gipang storya, door naman po ni. May mga nga, di na po ka makasabot. No, mo nang kailangan jud may na lang na atay mga everyday na verse by verse na ginapasabot sa tuwa sa Ginoo para maparehas hindi tag language. Unsa man gyud ning door na ni, no? And verse 2, but he who enters by the door is a shepherd of the sheep. To him the doorkeepers open, and the sheep hear his voice, and he calls his own sheep by name and leads them out. So Jesus speaks about that he is the door and he is the sheep. If you read in verse 9, no, kung basahon niyo ni Padayon verse 9, nag-mention siya din na the door siya. I am the door. If anyone enters through me, he will be saved and will go in and out and find pasture. Okay? And he talks about a shepherd. Verse 11, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Manamingon siya na I am the door and I am a sheep. So only a shepherd and the door, na makaingon ka din na, can only the door and the shepherd can have that connection to have a fellowship with our Father. No other way. Magani si Jesus Christ lang yun ang door. No, manang, I am the way. No, so wala nilain, door. And I could remember before katong time nag-attend conference sa Manila ba, na-mention, nag-illustrate siya door dito, red door. No? So, yung ana da ay ang powerful gid ay ang meaning sa door. So talks about Jesus Christ in the Old Testament, mara gyapon tong door sa ni Moses kaning gibutangan og kanang sa doorpost butangan og blood ni Jesus or blood sa mga animals datuan sa mga sheep. Then sa New Testament mo ni siyang ginaingon din ni you cannot enter the fold of God except if you enter into the door. Jesus Christ nang gud wala nila. And if the moment you enter to that door, then you will be saved. Okay? Even though no nowadays kay usahay no naatay na yung mga people na manginghambog sa ilang sarili ba na kanang pinaagi sa pag serve or pinaagi sa pagpinahatag sa mga donations sa mga poor and everything, makaboast dayon ka, diba? Ephesians 2:8, makaboast dayon ka na ang kabalo ko love jud ko ni Lord. Ing ana ko sa una. I know 100% na ma-save jud ko 100%, makasulod jud ka sa door kay nagatabang kog mga special children. So until such time no nakita na ko na hambugira day ko, dili day ka na ang basihan para maka-enter ka sa door na naging nga. But it needs humility. You need to accept Jesus Christ as your Lord and Savior. And then through the crucifixion and through the death of Jesus Christ in the crucifixion, when you acknowledge that you sin against Him, and then you ask forgiveness, then you can enter to the door. And that's the time you can fellowship with our Father. Okay? So, wala na gilaing way. Wala na gyud lain pinaagi. Maski pa na ang mga people, no, mag-mention sila, uy, diri lang natapok or diri lang na organization, no, makasulod sa gingharian sa Ginoo. No. If there are so many occult like what I've said, no, na naagid sila way na mag-deceive. Kung dili gid na ma-deceive, kung founded jud sa word ni God. Okay? And only Christ have the right to come kay mingo man ka dinhi na door
pwede po siya door na gamiton ang church. Okay? When we go to the church, diha man sometimes na born again. No? Ang mga first timer na nakasulod sa church ay na-win. No? Ako kay na-win ko sa sa one-on-one na mo ni Doc Grace. Until such time, pero dito jud ko nakasurrender jud ko sa akong life. No, when I raised my hand, that was the church, sa church jud ko mismo. No, Lord, I will surrender my life to you. Raising your hands to God, powerful jud kaayo. Mao na siya ganang illustration or demonstration na surrender na gid mo ang imong kinabuhi sa Ginoo. And then I have a special encounter with that day. No, nakaingon jud ko na, Lord, it's really you. Thank you, Holy Spirit. Then dito na ako nabalaan about the Holy Spirit. Okay, verse 4. When he puts forth on his own, he goes ahead of them, and the sheep follow him because they know his voice. A stranger they simply will not follow, but will flee from him because they do not know the voice of the strangers. So, pinakanindot lang din hinahitabo sa atong kinabuhi karon kinahanglan ang Holy Spirit. Okay? When we receive Jesus Christ, na ang Holy Spirit. Remember, 1 John 2:27, we have cross-reference. As for you, 1 John 2:27, as for you, the anointing which you receive from him abides in you, and you have no need for anyone to teach you. But as his anointing teaches you about all things, and is true and is not a lie, and just as it has taught you, you abide in him. If you are really a kung very anointed jud ka, gi-anoint jud ka ni Lord, kabalo mo dili mo basta-basta man deceive. Because the Holy Spirit will warn you. Kanang ganing naay tao or person, naga-share sila din na somehow, di ba, yung ko, naay uban, abi nimo tama, pero murag half lang ang tinuod, ang half dili. And if you really know that person, no, na dili gid tama iyang gipang storya, ma-discern na nimo. That's the spirit of the anointing nagihatag sa imo, the spirit of discernment nagihatag sa Holy Spirit sa imo. And then makita nimo na somehow in your spirit dili mo jud ni tama iyang ginaingon, because the truth will set us free man. Kung makita nimo sa isa ka tao na dili na jud tama iyang ginabuhat, and then ma-expose ra pud na siya. Di ba ingon siya din ni? A stranger they simply will not follow but will flee from him because they do not know the voice of the strangers. Ma-expose ra gyud na siya og siya mismo di jud siya makadugay. For example, sa tuwa diri, no? And then ay moabot na people. And then they are sharing about blah blah blah, daghang nga kasi lagi pang share. And then along the way, kung feel kag power sa Holy Spirit, ma-discern din nimo sa iya ha, na iyang gipang share is lahi or jud ni di jud ni mao, no? We experience also like that. May mga tao far out na jud kaayong storya, lahi jud di siya ba? Then the Holy Spirit will warn us. Then siya mismo mawala jud na siya. Dili siya ka-contain, di siya kadugay sa presence ni Lord. Okay? So verse 6, the figure of speech, Jesus spoke to them, but they did not understand what those things were which he had been saying to them. Masking karon, no, daghang gyapon mga tao na dili jud makasabot. Okay? Verse 7, so Jesus said to them again, truly, truly, I say to you, I am the door of the sheep. Siya ra gid portahan jud, no? And verse 8, all who came before me are thieves and robbers, but sheep did not hear them. Kasi may difference aning thieves and robbers. Kaning mga thieves na ni, mo na siyang mangawat, mag-steal. Pero ang mga robbers, managiding mga mangawat o kanang sa tawag ni bangko, manging ana, maggamit na gid sila mga force, right? So ang thieves or stealing, mangawat ba o kanang ballpen na di iuli, stealing mangyapon na. Ay, mapahiram ka gugo sa imong ballpen kadali na, tapos dili nimo sa uli, wala stealing dahil na. Ay, nakalimot ko, mga nga nagani. Ato na lang i-deliver ng spirit of kalimot. Kay stealing dahil na, one way of stealing dahil na. So, mo ni siya na, kato daw mga tao na would try to enter in other ways. Kay dili jud mo agi sa door.
then it's a one way of stealing and robbering. Right? Yung mo nag-mention din ni. So, dinhi, no? If they try to tell that you that they are God representative, so na akong gi-share ganina na ay mga uban na maingon na ay gikuan daay ko, abi nila ka ng they are persuading us, or sabi namin Bisaya sa persuading, convince ta nila na na mighty men sila, na maayo gid sila. No, lalo na kung English-Englishan ta, na fluent kay sa English, na posturahan ta, na gwapo kay mo sana mag OOTD, na to the max kay mag OOTD ba? And then English-Englishan ta, then diya na mag-ana na kita manganga, no? Naabi na tog tinuod na. But if you are really filled with the Holy Spirit, dili jud na nila maitago, maski unsa pa na nila kagwapa, kadato, make up, whatever is that, ma-expose ra gid na siya ing anak ka powerful ang anointing sa Holy Spirit if you are anointed. Okay? So those who are really belong to God will never be led astray by all the false teachers. The sheep knows the voice of his shepherd. Kabalo gid ang tingog sa sheep si iyahang shepherd, siyang tag-iya, no? Layo pa lang, marag ka na, layo pa lang, kabalo na ko, na si Wendell, tingog siyang motor, tingog siya sa Starex, o tingog niya, madunggan na ako, na si Wendell, kaya yung tingog, no? Kakaiba, kaya kung mga to mi sa McDonald's, kaya na mag-drive-thru mi, or sa Jollibee, whatever mga drive-thru, diba, mag-order man ka sa voice box, na perminti nga si iya, yes ma'am, yes po ma'am, good morning ma'am, what's your order ma'am? Puro ma'am. Kakaiba yun ang tingog niya. Muna makabalo ko, tingog yun akong bana. No? Naagay distinction. Kabalo yun ang sheep sa tingog sa iyang shepherd. Okay? Masking layo pa na, kabalo yun siya. So, the Holy Spirit knows, no, only the Holy Spirit will lead us to the right, or will lead us to the truth. Okay? But somehow, no, pag ang nanang Holy Spirit nato, but somehow, niabot man ang time na mura gani, di na nimo madunggan ang Holy Spirit, or medyo naakay tutuli sa imong dalanggan. Kabalo ba mo sa una? Naka-experience ko ana, kada ganing murag na ay kanang makadungog ko na di ko kasabot na sa gigingan ako sa ako ang leader na kay Pastora Lucia before ko. Te, kanang lahi lagi ako ang the way ko magkuan kag maminaw, lahi jud ka ay nay murag nagasaba sa akong dalunggan. And that was the time gi-deliver ko niya, no, nagkuan sa deliverance. Then after that na deliverance, no, mas dali na nako masabtan ang word ni God, mas maminaw pug ko og kanang mga preaching or teachings in the podcast or mga any conference or any mighty men, no, mas dali na ko masabtan and magkaroon pa ko more na revelation. Murag ang ingani ba, the Holy Spirit, pag dili gina-neglect nimo siya perminti, nagagrieve na ang Holy Spirit, then that's the time na murag mawad-an kag di ka kasabot, hindi mawad-an na kagana. Di ba ikaw pa naman naka-istorya. Maski kung saan yung istorya siya magngangakat, di ka kasabot sa iyahang istoryahan. Sumuhawa jud ka. Same with this, no? Hebrews 5:11. Concerning him, we have much to say, and it is hard to explain since you have become dull of hearing. Kay, mo nang di ka ka-obey, kay tungod na ka na'y bungol-bungol na ka, di mo masabtan. What is the cause? Unsa bang gid ang cause? Nga anong dili ka na magkaroon og kanang fresh revelation or wala kay wisdom? Ngano man somehow gina-neglect na nimo ang Holy Spirit. Kana ganing ginaingnan kinaniya, ayaw na nabuhata. Pero ginabuhat lang yapon nimo. Then later on nagawa na pod siya. Sige na ayaw na buhata kay dili gyud na ginabuhat lang gyud nimo. Antod maabot ang time, morag ma-familiar kasi ang tingog pag sige siya warn sa imuha, gina-neglect na nimo, gina-shut up na nimo siya. No? So diha na magsugod. So unsaon nimo na para maging makadungog ka loud and clear this time. Na Lord, gusto gyud na ko madunggan, Lord. No, anang imuhang mga tingog or revelation, Lord. So if the Holy Spirit this time, no, mag-remind sa inyo na mga din kagpasaylo kung naa kay nabuhat na dili maayo. Or
itama nimo ang dapat na itama. Kana lang, obedience gid din na ang pinaka the best nimo na para makadungog kag tarong. Okay? So, naman ta din karon somehow, nama mo sa Zoom, pero inyong dalunggan wala diri na minaw sa ako ah. Kay daghan kay mo madunggan pa outside. Possible na? Yes, possible. No? If you have that attention, full attention, makadungog jud kag tarong. And kung makadungog kag tarong, all out your life or your attention nimo, maski unsa pa ng distraction din ha, dili jud ka matandog ana. Maragog ka nang sahay makaingon ka, makabungol ang cellphone. Ngano man, pagtutok kag cellphone, wala si kag dula diha or unsa ba tiyo si kag social media din na pagtawagon ka bungol ka. Uy, gitawag dati ka. Unsa man mga una, di gapon mo tindog. Makabungol ang cellphone. Ngay nga na because of grabe imong attention na din mo. Okay? So verse 9, I am the door. If anyone enters through me, he will be saved and will go in and out and find pasture. So unsa pasabot aning going in and out? Ingon din ha. No? I am the door. If anyone enters through me, he will be saved and will go in and out and find pasture. So ang pasabot din going in is in the presence of God. So kailangan jud is mag-worship jud ka kay Lord. How you worship God? Of course, you obey. Kung unsa ang ginaingon ni Lord sa imong instruction, command, whatever is that, na may warning, you need to obey Him. Kabalo ka mo listen. Like what I've said, mas duha man ang ears, isa la ang baba, mas i-activate nimo ang imong listening kaysa imong mouth. Right? So, we will not also be like the monks. Di ba ang monks, magsigil lang na siya o pray, naragi na siya silang place. Kaya siya, Lord, I pray, Lord, no, marag, sige lang sila papuno, fill in, marag, fill in sa Holy Spirit. So, mo ingon din ni, kailangan ni mo go. Mo go pud ka. Kaya yung man dire, will go in, pangpapuno ka sa presence sa Ginoo, maminaw ka siya, i-obey ni mo yung ginaingon, and then mo out ka. Go out, share to others, share to the believers. Kung na ikaw leader man ka diri, shepherd man ka diri, come on, you need to encourage your leaders, your team. You need to strengthen them. I-build up nimo sila. Kaya uban siguro din na, abi lang nimo, okay lang sila. Kaya tingog-tingog, okay ra siguro na. But of course, no, as a shepherd, kailangan jud nimo sila kamustahon. Kamusta man ka? How are you? No, naaba kay gina bit-bit din ha. No? Kaya nanaday na sila yung mga problema. Yan pero abi nimo, ala, halipay kasi gawas ko. Nanaday, pero deep inside ay ginabit-bit. Mo na ang shepherd mismo makailapod sa sheep, and ang sheep kung kabalo jud mo sa imong shepherd, you go with your shepherd, no? And trust your shepherd, and kana magpaminister jud mo, magpa-pray jud mo sa ila. Okay? If you will go in and out, then you will find pasture when you go in and out. Okay? Because the Lord is our shepherd. Psalms 23. Read Psalms 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He guides me in the path of righteousness for His name's sake. So if you want to meditate that Psalms 23, very powerful. No, but now, no, dili nato na siya ating matapik. But let me continue. Okay? But in the contrast, ang giingon ni Jesus Christ din na about shepherd and the thief, no? So verse 10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. So kinsa man ni siyang thief, ang demonyo, ang stealer, no? Ang demonyo kawato niya imong joy, taga ang kanyang sakit, no? And he even wants to kill you. Pag siyempre pag naa kay sakit, tanan nimong mga imong income, tanan nimong pag-ipunan. Asa padulong nung sa hospital. And then wala magilaing agenda ang yawa is patyon man jud kaniya. No lang the devil came to kill and to steal and destroy you. But now, no, daghang gyapon ma-deceive. Daghang gyapon ma-deceive even mga believers sa thief or sa kay devil. No, but Jesus said, ingon si Jesus din, not only I will give you life,
Di lang daw katagan o kinabuhi, but abundance. And no overflowing river like water. Punuon gyud daw ka sa presence sa Holy Spirit. Punuon kaniya sa nature sa Ginoo, punuon daw kaniya with love, peace, joy, may ana. The fruit of the Holy Spirit, right? So murag ang another picture of this illustration is murag og ingani kung naay tao na naay sakit, naa sa hospital, naa siya sa bed sick niya. Sick bed, baliktad. Nasa sick bed niya. Kung nagahigda lang na siya, hindi na. Pero kung naa magay times na kailangan niya mangihi mo ato sa CR, is need jud siya akayon. Tama, patindugon jud na siya. Right? Naapoy mga people ing ana, kahit believers na ka, no? Dili nimo ma-experience ang abundance. Kani ba kan nagsakit na niya basta naana sa sick bed niya? Naman siya life, pero does he or she really experience abundance life? No. No? And naapod biya pag believer na ka ng sama ani naa ka sa sick bed or abi nimo naa na tanan sa imo, especially money o mga possessions or positions, fame, power, pero but still abi nimo na kay life but it's not abundance, diba? Without God, our life would be useless, helpless, diba? Ingon siya din ha, muna kailangan yun always dito nakakonect sa vine or always dito nakakonect kay Jesus Christ. Mao ni dinhi na ang tao daw makaingon jud ka na puno siya, na siya kinabuhi, pero abundansya siya kay because of naa ang Holy Spirit sa iya. Okay? Abundance means dili lang ingon dagang kag kwarta, sikat ka, no? Naa kay mga ipon, no? Abundance, life abundance ang hatag ni Lord sa imo, dili lang kinabuhi but abundance siya, bountiful. Naa ang Holy Spirit sa imo, ha? Usahaw man nimo ng kwartang daghan pero dili ka at peace. No? Gubot imong hunahuna, kakapoy ba ana? So gusto ni Lord, perfect iyang ihatag sa imo, ha? Life pero abundansya. Okay? And He will give you, He will bless you, and even He will not only bless you, but you will become a blessing to other people. Gusto niya, punuon ka niya, para dili lang para sa imuha, but ang uban tao is mabless sama sa imong pamilya, sa mga people that surround you. Nasabtan na to na, okay? So verse 11, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. He who is hard-handed and not a shepherd, who is not the owner of the sheep, katulang daw nagabantay, no, hard hand, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees, and the wolf snatches them and scatters them. Okay? So gina-compare karon ni Jesus karon katong mga hard man and katong good shepherd jud. So unsa tong mga hard man, mura gyud ning kanang hintay. Mingon ko na isa madiri. Okay, Arvin naman nakita. Arvin, na ako dito'y mga 20 ka buok na karniro. Ako sa ipabantay sa imuha. So, gihard na ako siya para mo bantay sa kong karniro. Okay? But of course, ang hard man, no, naay siya kanang mubantay siya, na siya hard mubantay, but because of ginabayaran siya. Pero pag naay isak diya na karniro, na mahapit na mamatay, and then to the risk, kumbaga nasa pangpang, unsa ang buhaton sa hardman? Yabang i-save? Or pasagdan na lang niya kay basig, unya siya po mismo, mamatay po siya, maslay po siya. So, possible, ang hardman na gibayaran, dili niya to i-save ang karniro. Bahala ng karniro, ano, uy, mamatay man ko din ha. So, that is the thinking of the hardman. Lahi ang shepherd. Kaya ang shepherd man good, he's willing to lay down his life. Bahala mamatay siya, basta yung alagaan ng iyang sheep. Okay? So the difference between the shepherd and the herdman is the herdman is concerned about himself. Wala siya laing concern, ang iyang sarili lang, ang herdman. Okay? While the shepherd is concerned about the sheep. Pero ang shepherd, wala siya laing ginahuna-huna ang sheep, dili iyang sarili.
Okay? Nasabtan ninyo, ang hired man, iyang lang ginaisip is ang iyang sarili. Pero ang shepherd jud, ang tinuod jud na shepherd, ang iyang ginaisip perminti ang sheep. Jesus lay down his life so that the sheep will be protected, but the hired man was run away or nag-run away. The hired man runs away. Pero ang mga hired man, wala, modagan lang yun na sila. Ay, bahala na. Buhi-buhi na lang jud ko. No? When we talk about the church here, the shepherd, I know many of you are here are already a shepherd. Kanang naanay ginaalagaan or gina-take care ng mga sheep or ng mga leaders. Okay? I know some of you naanay mga leaders na inyong gina-follow up, gina-take care. So let's picture like this, no? Kay para makita ninyo ba, no? Kung naa jud kay heart as a good shepherd or as a good leader sa imuhang mga inaalagaan na gihatag ni Lord sa imo. Naa jud kay heart pakauno na sila. So in what way nimo sila pakaunon? Pwede nimo sila tabangan sa ilahang spiritual development. Na hantod mahamtong sila ba? No? Like good katong giingon diri natong na atong tao nasa sick bed. Dili gid siya magkaroon og abundance life kung naa pa siya sa sick bed. No kailangan jud niya someone moakay sa iya tabangan siya, no? So i-empower ba siya? Tabangan siya ang katong naa sa nasa hospital. Hantod mabuhi gid siya and hantod he or she will live abundance life. Kanipod ang shepherd na ni wala jud kay laing desire na ni na mahimo gyud ni siyang no ang iyang kinabuhi na maging abundance pud niyang life pinaagi sa kung unsa imuang na experience karon as a leader like ako personally mayon ko na I already experienced abundance life. So gusto na ako na akong mga sheep maka-experience ng abundance life. So we take care of those sheep na ginapaintrust ni Lord sa amo. That's why, you know, kung naadjud kay heart as a shepherd, you feed them. Tudluan nimo sila, no, hantod na di lang lugaw ang ilahang matulon, hantod na jud na makakaon na sila steak, wagyu. Hantod dili na sila matunok. Kung naamay mga problems in life, is dili na din sila basta-basta ma-discourage dayon o ma-depress dayon or even to the point magpakamatay. No? That's the ano jud worst na gina din ha. Totally na gyud na worst kung magpakamatay, mag-suicide pa jud din na ang isa ka sheep. But wala jud na dapat. No? So here, kita nimo ni ang good shepherd have that heart to feed his sheep na mag-grow sila and become mature. So, kung naa din na ang believer, mahimo siyang believer, until such time rin, katuganing the 4R, always ninyo ibutang sa inyong heart. Okay? So, ikaw mismo, na kay, nasabtan nimo unsa imo ato ang vision and mission, mao na jud na. That's becoming a good shepherd. No? So, dini, who is the hard man? The one who is scared, talawan jud kaayo ni, nagani mo take care, kay tungod, hadlok mo take care sa iyang mga leaders, kay ngano man. Eh wala ba siya ipakaon? Mauna man jud na, kwarta man jud na. Wala siya ipa-follow up. Like kwarta. Mao na ang una jud sagaran dili gusto mag-take care of people. Kabalo siya ang cost, mahal. Wala gani ko ipakaon sa kong anak, wala gani ko ikaunon. Muhatag pa noon ko sa uban. Tama? No, so, mo na isa, the one who is interested in his salary. Na uban, mga pastors, no? Na abi nimo good shepherd na sila, no. Kay they are only compelled to do that kina sila yung mga sweldo. I've heard that na adto didto kay tungod adto lang sila kay naay part sa ilahang congregation na naa siya sweldo madawat mao na iyang sweldo. So compelled siya sa sweldo para buhaton niya but wala ang heart. So hard man lang yapon siya, dili siya a good shepherd. Okay? And even ang iyahang interest lang yapon, iyang sarili yapon, own profit, ang iyahang pag-protect sa iyahang sheep is bahala na makaon sa wolves, wala siya labot. No? Dili, di ba si David, grabe, ang iyahang heart is to protect the sheep, na ay mga bear, na ay mga teddy bear,
Namukhaon siya ang mga karnero pero adtong jud niya layon niya yung patsyon ing ana willing to lay down his life. And ang good shepherd also naa po siya heart na mo rebuke or discipline his sheep, no? Kay somehow ang hard man hadlok na siya mo confront o mo storya sa tinuod kay ngano man mahadlok man siya na mo mawala or mulayas ang iyahang mga sheep. But if you really love your sheep, of course imo yung isultian with love ang imuhang sheep sa tinsay tinuod kay the truth will set us free man. Mayngong gani ko yayay jud kaayo pag makadawat ka og tinuod na gina-correct ka, ginadisiplina ka. Tinuod man na ginaingon sa imuhang leader, but dawaton jud mo dapat dili jud ka ma-offend. Okay? Na-share naman ako na the other day. So verse 14, I am the good shepherd and I know my own and my own know me. So here in the New Testament, no, gina-describe ni Jesus Christ din na gina-define niyang eternal life as knowing God and Jesus Christ whom God He sent. Mao na ang gina-define niya sa eternal life. Okay, so cross-reference, John 17:3. Okay, the eternal life that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. So ginapakita din ang eternal life pinaagi kay Jesus Christ. Okay, ginaingon na ang tinuod na eternal life kung madawat nimo si Jesus Christ. And then ang Ginoo, ang Father, siya ang nagpadala kay Jesus Christ sa atoa dinhi sa kalibutan. Okay? Mao na siya ang pinaka-clearest na definition about eternal life na makita nimo sa Bible. John 17:3. Pinaagi lang jud kay Jesus Christ, we will have an eternal life. So Jesus said that his sheep know him alone. Makabalo jud ka. Okay? Makabalo jud ka sa imuhang shepherd. His sheep have eternal life and he will speak later. Nya, makuan naman ito, matapik na ito ni ngano nakaingon man ang nakaingon si Jesus Christ na ang mga karnero niya, ang mga sheep niya magkaroon og eternal life. So nya ato na idigon niya. But here makita nimo na through the knowledge of the Lord makabalo gyud siya kung ako ni o dili ni ako. Mara gud sa tuwa din sa tuwa no, sa tuwa ma. Kabulo jud ni ako jud ni ba tan-aw na ko bi o ako jud ni masking unsa ka gamay na gasgas or whatever din na makabalo jud ka. Sama sa ko atong elementary ko, no. Natingala ko na wala man ako ang lapis. Asa mo to kung lapis? Bas nakita man ako na lapis dito. Nakaingon jud ko ako nang lapis ba ngano makabalo man ka na imong lapis. Kaya ako amang kong lapis sa una magsige mo kog paak-paak. Akong lapis sa una puro naingipon niya. Trademark na nako na ako ana kay ngano pinaak ka na tanan. Ana siya ana I don't know kung makarelate mo ana. No, paak-paak og lapis. So makabalo jud ka na imo na sama din ni giingon din ni. Jesus Christ knows kung kinsa ang iyaha. Kung tinuod jud kanin ako jud ning flock. Kabalo siya. Alright? So even kita pod mabati na jud nimo na kinsa imong shepherd, no? Mara gud katugong time na nag-decide gud ta no, like sa inyo ha. Okay, asa man mo kung magpabilin mo diri sa TGFM o muuban mo kay Pastor Wendell, have word. Dapat naamoy word na gikan sa Ginoo na kung magpabilin mo or muuban mo gila Pastor Wendell, Pastor Hans, then you will know your shepherd kung asa jud mo magpadulong. That's why ang Ginoo pod kabalo pod siya para kakinsa pod mo or kami pod kakinsa pod mi. So ana gid ang Ginoo no kaya kuan kay siya kanang clear kay sa iya kita na lang jud usahay dili na to gusto mabal-an ang tinuod kay di ka ganahan masakitan no. So dinhi it's one way of makabalo jud na ako ni siya murag ang relationship of husband and wife. Kani bana jud nako ni siya gid akong bana no. Kabalo jud ko si Wendell ang gihatag sa kuha. Kay dili pwede na akong bana na ihatag sa kuha kana gani mag-uyon-uyon lang sa kuha. Kay kabalo ko pag mag-uyon-uyon lang sa kuha
mas spoil ko, wala jud ko din eh. Si Pastor Wendell Manggood is grabe ka out loud, no? Tinuod yun na yung storya sa ko. Kung iingon jud niya, iingon jud niya sa kuha. Kung i-correct jud ko na niya. Because of Pastor Wendell loves me. No, ingay na ba na? Yung ginaano din, illustrate niya din is about the relationship between husband and wife. Kaya si Jesus Christ, iya pong gi-share din ang iyahang relationship sa iyang amahan. Kabulo ko, papa na ko to nasa langit. No? Kaya among relationship duha is very intimate. Kung makitaan ko nimo, ingani pud ang ako ang papa. Kung gusto nimo makitaan ang papa, tan-awa na lang ko. Ayun nga na good, no? So kung makabalo ka na anak na nimo, tanawa ang batasan na, yung bagay kaasa na batasan si mama o sa papa. No? So nga na relationship kay kabalo gid ang Ginoo sa iyang heartbeat na anak gid na ko ni. Okay? So verse 15, even as the Father knows me and I know the Father and I lay down my life for the sheep. So it's really the mark of the good shepherd. Kung good shepherd jud ka, ang marka ana nakabalo jud ka na good shepherd ka, willing jud ka mo lay down sa imong life. Mo take risk, whatever it takes. Kung ang imuang sheep, kung unsa man hitabo sa iya ha, naa jud ka diya permente, bantayan nimo siya, tabangan nimo siya, prehan nimo siya, no? So naa jud ka din ha if really a good shepherd, willing, no? And naay accountability. Pero ang hard man wala jud, dili gid siya willing mo run away pagani ang hard man. So karon maka-assess ka. Are you a good shepherd or are you a hard man? Sige daw, katong na nag-handle na diri og mga leaders. Katong mga shepherd na diri. Assess yourself. Naa pa ba ka sa hard man karon or are you a good shepherd na? So kailangan nato ma-assess karon. Kay ngano, it's one way. No, makabalo jud ta asa ta dapat mag-grow sa to ang life. E dili jud pwede na ang father biya ang mohatag sa to anak para mo connect, para in that way ma-connect sila balik kay Jesus Christ. Kung dili na siya atoa. Dili jud ka makaingon ako jud ni na mag feeling nimo imo ng mga leaders kay somehow mura gani ka ng gusto nimo sila i-manipulate. Dali kang mangluod. Kung dili lang mo follow ang imong mga leaders, mangluod din ka. Dili dapat ang shepherd na heart na ingana. Just lay down to them as a shepherd, just lay down to them the principle of God. Then you help them. Kung di sila kasabot, i-help lang nimo. But still, sila ang mo decide kung mo-go sila o dili. And then you know that Lord, ako naman gilay down silang principle, ako naman silang gitabangan, pero Lord, mao man ang respond nila. So, mo na ang work sa Holy Spirit. Okay? You allow the Holy Spirit to work to that person. Kaya kung imuhang mic, jud ang imong gamiton. La jud, ma-frustrate jud ka, ma-discourage lang ka, moabot jud ang time, na di po kaganahan mo attend o kanang discipleship. Somehow, tanggalon nimo ng mindset ba na naa kay mga leaders na nasa imo, imo na, no. Murag mao na imong confidence, no. It's not. Pasalamatan gid mo imo sa Ginoo na Lord, nagagrow na gid ko Lord how to become a good manager, a good shepherd, Lord. Lord, unsa pa man ang mga batasan sa shepherd, Lord God, na kailangan nako baguhon. Kay mo na gani, kung intrasan kag isa ka leader karon, a sheep, dapat faithful ka ana. Kabulo ka mo alaga, kabulo ka mo feed sa ilaha. Pero isa lang na, pwede ka kabalo, ay, di ba ingon din ha? Kwao na lang gid na, ibutang na lang sa lain. Mana, ayaw ka, wonder nga, somehow, nung mag-assess ka sa imong self karon, hard man ka ba? Or a good shepherd ka na? Okay? So, verse 16, I have other sheep which are not of this fold. I must bring them also, and they will hear my voice, and they will become one flock with one shepherd. So, dinino, butok ta about the Gentile. Mo ningingon kay abi sa mga Jews sila lang gyud ang atagan og time sa Ginoo, mga Jew ra gyud no. Mo ni niabot ang mga Gentile. Mo gani siya, I must bring them also. Naa pa day uban sheep. I have other sheep.
So mga Gentile mo ni kita, Gentile, no? Na gusto na ko mabutang sila sa isa ka flock. Kay isa ka flock, kay dili gusto ang Ginoo daghan kay ang mga grupo-grupo. So gusto niya iisa ta na flock kay kani sa una ang Gentile of Jew, di jud din sila magkisanabot sa ilang language, sa ilang culture, di jud sila magkisanabot. No, until such time nahimo giisa sila sa Ginoo, then nagkaroon na sila og magkasanabtan na sila naa na say language. No, it takes time for them that they will become together, no? Tamo to na ang Ginoo na okay. Ako ni sila ibutang sa isa ka flock. Kay isa ka flock, kay isa lang man ang shepherd, ako lang man ang shepherd. Mo na Jews and Gentiles are all together now. Okay? Mao na siya. But sa una, di jud na sila magkisanabot. Na man ang gini-mention ni Jesus Christ din ni I have other sheep. Namatong kita. And verse 17. For this reason the Father loves me because I lay down my life so that I may take it again. Kung man ang makaingon ang Father na love kay niya si Jesus Christ. Kay maminaw ta. Ano man makaingon ka, na love ka sa ako ang amahan. Kay si Jesus Christ, makaingon siya na love you siya sa iyang amahan. Okay, maminaw ta. The total obedience of Jesus, even to the death of the cross, it's an indication of his total submission to his Father. He knew his Father that kabalo siya na ang iyang amahan, kung usa ang kinaiya sa iyang amahan, kaya ano masigib sila uban. No, mo gani nang ang gikahadlukan ni Jesus Christ is dili di ba paglatigo sa iya, paglansang sa iya, dili ang iyang kahadlukan is magwala ang iyang fellowship sa iyang amahan. Kaya sige man silang uban. Kaya makaingon siya, na love jud ko sa ako ang amahan, kabalo siya unsa ang makahappy sa iyang amahan in his total obedience sa iyang amahan, even to his death on the cross. Kay mo man ang gusto sa iyang amahan na magkanang, okay, you do this, you go there to the earth, no? And then time comes na ilansan ka sa cross, di ba? Lord, kung pwede ba, Lord, dili ba kumutake any cup of suffering? Pero your will be done, Lord. Yang total obedience and mo nang nakalipay si ang amahan sa iyaha, na makahigugma ang amahan sa iyaha. But kung kita karon, kung may kaingon ka, love could ginako si Father. I really love my Father in heaven. Gabi jud, kabulo jud ko, love ko niya. Na how will you know that love ni mo siya o love ka niya? Kabalo ba mo? Ang tinuod jud daw ingon din na love ni mo ang Ginoo, you will obey His commandment. Kaya kung di daw ka mo obey siyang commandment, bakakon ka. Basahon nimo din na sa John, 1 John 1:2, di ba? If we say that we know God and we don't obey His commandment, then we are liars. We are not speaking the truth. Okay? So ang reason yun ay na nganong love kaayo sa amahan si Jesus Christ, because He is willing to lay down His life. And the reason that the Father loves Him because of His obedience. Yeah, mo nang makaingon jud ka na, Lord. Sige, mag-talk ta about earthly fathers karon para makuha niyo yung illustration. As mga papa din ni, no, naama mo yung mga anak, isa man tong mga papa nagdaghang anak din ni. Somehow love jud na nimo imong mga anak. Di ba? Isa man gud dili nimo i-love imong anak din ha. Love jud nimong anak. Then karon, naaman gyud isa din ha, na taga-sugo nimo, yes ha. Yes pa. Naman na jud na. Asa man pa? Unsa man ako buhaton pa? Yes pa. Naagi din ha ng mga anak din na magsige gyud nag-obey sa imuha. Then di ha mas imong heart mas connected ka sa iya ha. And because of that obedient heart. Mo nang giingon po din sa atong Heavenly Father, pag the more ka nag-obey sa iya ha, grabe ang love, and to the point, to the extent good na mamatay na si Jesus Christ, muobey gyapon siyang papa. Mo nang gika-inlaban siyang papa sa iya ha, grabe, sold out yun akong anak sa ako aba. Nag-trust yun ni sa ako aba. Wala yun ni nagduwa-duwa sa ako aba. Kabaloy yun siya sa kuha, kaila yun siya sa kuha. O mga papa, di ba? Mga papa din ni.
Na ganing naipangayoon ang imong anak sa imo, na kay imong anak ko'y kusog pud mutuman sa imong sugo. Oh, mapalabwan ba nimo maski unsaon nimo, lahi ra jud, no? It's really kanang mao gyud ni ang gina-illustrate dinhi sa ato sa Ginoo. Okay? So the reason is the obedience nga no love kay siya sa Father, no? John 14:23, Jesus answered and said to him, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our abode with him. So muna akong ginaingon, no? You delighted our Father. Gina-please nimo ang Father. So dili ang mga tao. Maghilak jud ka sama sa na-experience ni Joy. Naghilak jud siya, no? Kung i-please nimo ang other people, why not you please your Father in heaven? Kay siya man ang mo provide, siya man ang mo affirm sa ato. Okay? Kay kung tao ang maghilak jud ta. Okay? So verse 18, no one has taken it away from me, but I lay it down on my own initiative. I have the authority to lay it down, and I have the authority to take it up again. This commandment I received from my Father. A division occurred again among the Jews because of these words. So, dinhi wala jud gikumpel, no? Wala jud gisugo ni Father kay Jesus Christ na ipadayon. Or pwede ra pud ka dili hindi mo ipadayon. Nailansang ka sa cross, mamatay ka din ha. No, but because Jesus loves us so much and nakaila siya sa iyang amahan, mo nagipadayon jud niya ang way to the cross. Wala gyud wala gyud siya, mura yung initiative ingon siya din na. Wala gyud nagbuot-buot si Jesus Christ na kanang magpakamatay lang siya din na tungod because iyang flesh lang, but no, because Jesus loves us so much and nakaila siya ang Father kung usa siya kahigugman niya. Na gusto niya ma-please iyang amahan. And of course, Jesus also loves us. Kay kabalo si Jesus Christ na ang amahan palangga kay taniya. And if that is the way na ma-set free ta, ma-save ta sa pinaagi sa cross, then ni go through good si Jesus Christ sa cross. Kay kabalo siya na ay victory after the crucifixion, and that is the resurrection. And moto, na ay division dayon kay dili na pud nila matulon, no? Dili masakyan or dili matake sa mga Jews sa unsang giingon ni Jesus Christ about ato. Moto na ang uban padayon og maminaw, ang uban ang hawa, no? Na division. Verse 20, many of them were saying, he has a demon and is insane. Why do you listen to him? Others were saying, these are not the sayings of the one demon possessed. A demon cannot open the eyes of the blind. Can he? No? Muna ng uban ang ingon, ay, na-demon possessed na gid na siya. Na-demon possessed na gid na si Jesus Christ. Or nabuang na gid na siya. So, makarelate jud ko ano maingon kag nabuang. No, kay katong bago lang ko na born again. Naagi na ingon sa kuan nabuang na daw ko. Makarelate jud ko ano ingong statement din ya, Lord, no? Dili lang di ako nag-iisa, ikaw di ang author sa na gihatagan og kanang nabuang ka. Kay na. So, grabe, nakaingon sila ana na kani mga tawhanan na ni nag-study na sila like what I've said, no? Grabe, day by day siguro ang halos everyday mag-attend og mga meeting nila, meeting upon meeting, di nagabasa sila sa scripture, ginasadihan nila, wala gyapon nila na recognize na si Jesus Christ is the Son of God. Pwede po na, possible po na siya sa ato karon. Mo nang uban, dili nila ma-recognize, wow, mighty man gyud na siya, wow, mighty woman gyud na siya. Or like sa kuha, wala jud na-recognize gingan ko niya. Na nabuang na guna si Hanshin. Yung mga ngana. No? Pwede kita maka-experience na yung ngana. Daghan jud kay mga tao na dili jud madawat nila, no, ang mga sometimes mga strong statement nato ma-throw kay dili man gud nila pamasabtan ang ato ang language. Mao ra gyud na din na. Kung mag-talk ka about the door, mag-talk ka about kaning mga blood of Jesus, kung sa man na, no, nga na, maganyang uban,
blood sa karnero, blood sa manok, blood sa pato. Kay mo man ang ilang naanda na sabtan. Wala nila sila kabalo kung sa powerful ang blood ni Jesus. They don't know that language. Lagi uban ang mga ana, no? So even though na mga people karon na ay mga naminaw, pero di gid nila masabtan. Kay dili nila masabtan ang mga agreeable or mga language sa Ginoo kasi they have still the carnal mind. Wala pa na born again or wala pa na transform ilang mind ni Jesus Christ, the mind of Christ. So, muna karon hantod karon kung unsa man asa man ang si Jesus Christ nag-share sa o kita mga mighty men of men mag-share ta nagi-division. All right? So, a division between those who hate what we stand for and those who love what we stand for. So, sama sa atoa before. No? So, mo itong na-division na itabo. Nakabalo man gyud ta sa ato ang asa ta nag-stand. No, sorry. Dirita. So, namo to ingon na, okay, ang magpabilin, ang uban, mo uban. So, na mga ingana, so na yung mga divisions because na uban, they hate what we stand for, hindi nila masabtan. And those people na love nila ang ato ang gistand, ang ato ang pagtuo, then mo mag-uban. Okay? So, same kay Jesus, nga na po nitabo sa iyaha, katong pag-adto niya sa Israel. Naiuban, nag-hate gid siya, and naiuban gilove pud siya. They are also lay down their life for Jesus Christ. Okay, since followers man ta ni Jesus Christ, maka-experience pud ta ana. Right? Naagi mga people. Verse 22. At that time, the feast of the dedication took place at Jerusalem. It was winter, and Jesus was walking in the temple of the portico of Solomon. The Jews then gathered around him and were saying to him, "How long will you keep us in suspense? If you are the Christ, tell us plainly." So, kabalo sila na imuabot na Misaya. So, wala lang yun sila nag-expect na pag-abot sa Misaya is bonggang-bongga. Abi nila, grabe jud no, splendid jud kaayo, majestic jud kaayo. And ang Misaya mo ay mutabang sa mga mo deliver sa mga Diyos sa Romanyo, sa mga Romano. Romanyo naman Romano. Wala gid sila nag-expect about ang gishe ni Jesus Christ about godliness, no, how to lay down his life, about the door, about the sheep, about the shepherd. Wala gid sila nag-expect ining ana nga abot. Imagine mo na. Then niabot jud na sa man ni siya, uy. Di man possess naman siguro ni siya or nabuang naman ni siya. Mao na lang ang giingon nila kay Jesus Christ. Kung wala man nila nasabtan kay naglahi ang ilang expectation. No, manang somehow no kana ganing expectation versus reality. Pag naay gani somehow naguba sa mga plano nimo, ayaw na lang jud ka og wrestle. Lord, but na siya naitabong ano nalahi naman ang mong agenda o nalahi naman ang mong dagan. No, di na jud ka, di na pug ka mo trust sa Ginoo. Eh somehow ang mong plano bungkagong sa Ginoo. Ang Holy Spirit kusog be na siya mamungkag og plano ang Holy Spirit kay hindi mo kakabalo mo discern, maglagot ka sa situation, dili ka ka move on. Pwede. Sabtan to ninyo. Muna somehow, naamang mga plans na mamubungkag din ha, o namang mga agenda din ha. Pag nagani changes, mupos ka na Lord, unsa na itabo? Nanong nangina itabo ni ani Lord, pasaylo ako Lord, o unsa ba Lord, na kailangan nako need Lord na i-strengthen ko Lord, tagay ko wisdom unsa una ko ni. And ayaw dwell sa imong emotions na maglagot ka. Ayaw dwell sa fear. Ayaw dwell sa imong pagiging impulsive. Ayaw dwell sa imong emotions. Kay deceiver yun ang emotions. Okay? Kaya kani sila, mga tahanan na ni, kabalo sila ni moabot na Misaya, pero lahi ang ilang expectation. And didto, kabalo ba ka? Tungod sa ilahang mga expectation na ni, let's proceed to verse 25. No? Jesus answered them, I told you, and you do not believe. The works that I do in my Father's name, they testify of me. So itong mga miracles na gibuhat ni Jesus Christ, that is God's attestation or gi-confirm na siyang amahan na si Jesus is ang iyahang anak. Okay?
But amazing lang jud kaayo kani mga Jew na ninanaan na din ni adlaw-adlaw naman sila nag-study sa scripture. Sige naman ni sila meeting, gistoryahan naman nila ni pwede gyapon nila masabtan. Blind gyapon sila. Unsa ang reason? But you do not believe because you are not my sheep. Mao na ang reason. Verse 26. That is the reason na dili sila makatuo. Okay? That's the reason that they don't belong. They don't have the spirit of a sheep of a lamb. Nato ingana. Dili ka kanang sa batang kindred. Dili kindred ang imong spirit. Mao ni mga kumbaga mga goat, no? So mo ni sila mga people na ni maski saon dili gid sila kasabot. Dili sila sheep sa Ginoo. Okay? So verse 27, my sheep hear my voice. Ang tinuod yun daw na sheep, tinuod yun daw mga disciples ni Jesus Christ, makabalo ka sa iyang tingog. Hear my voice and I know them and they follow me. O ang Ginoo nakaila sa ato and kita mismo dali ra kita kay maka-follow sa ato ang shepherd. Kaila man ta sa iya. This is the mark of the sheep of Jesus. Once they hear his voice, they obey him and follow his example and they know him. Dili man jud ka mag-obey sa isa ka tao kung wala di ka kaila sa iya ha. Kiso mo na siya. Ano man jud kung obey sa iya, ano man jud kung mutuo sa iya, mo kaila na niya. Kailangan jud ikaw mismo nakabalo jud ka sa imong shepherd. Karon kabalo naman jud ka kinsa imong shepherd. And pinaagi sa imong obedience, di na pud na isa ka marka na tinuod jud ka na sheep pud. Kay nakadungog naman ka sa tingog sa imong shepherd. Sabtan ninyo, no? Kung tinuod ka na disciple or sheep, muubi ka. Umingon ang shepherd, let's win and make disciples. Dapat ginaduna nimo. Imo man ang Great Commission. Kung wala nimo na nagado, wala ka nakadungog siyang tingog. Dili ka niya sheep. Mabugat ni. Bugat yun na statement. Dapat jud makadungog ka. Dapat makasabot ka. Kaya kung tinuod daw ka disciple ni Jesus Christ, again, sabon na ko ha. Yung uban, wala siguro na minaw ron. Sinabisi. Minaw ta. Kung tinuod yun daw ka na disciple ni Jesus Christ, mo-obey ka sa iya ha. Kung since niingon si Jesus Christ, kayang Great Commissions is to win souls and make disciples, dapat ginaduna nimo ni. Nagawin souls ka and make disciples and baptizing them and ginatrain na nimo, gina-equip nimo, ginatudluan na nimo. Kaya kung wala nimo ni ginabuhat, so dili da ay ka disciple ni Jesus Christ. Wa man ka kadungog. Kung nakadungog ka, wala nimo gina-obey, naa kay tutuli na kailangan nimo tanggalon na papuno ka sa Holy Spirit para ma-empower ka niya para madun nimo ning Great Commission. Okay? Verse 28. And I give eternal life to them, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. Imagine mo na, no? Katong ihaging tinuod na sheep, tagaan niyang eternal life. Wow. Diba? And dili daw ma-perish. Walay makakawat sa iyaha. Who will never perish? Gimension din ni sa verse 27. Katong nakadungog sa tingog sa Ginoo and naka-obey pero dili biya tanan ingon ko dili tanan tao. No na iyang disciple kay katulang daw nakadungog siyang tingog. Those who hear his voice and follow him and know him, then you are his sheep and he gives you eternal life and you will not perish and no one will snatch them out of his hand. Possible ba na mawala gapon ka? Pwede, no? Pero akong i-share sa inyo ha. Basaw na tong verse 29. My Father was given them to me. Ang iyang amahan naghatag sa iya sa mga sheep is greater than all and no one is able to snatch them out of the Father's hand. Secured ka daw. The perfect security if we follow Jesus. Secured ka daw. Walay makatandog sa imong apple of his eye ka daw sa Ginoo.
Mo nang giingon din ni. The perfect security if we follow Jesus. If we hear His voice and if we are obedient, apple kasi ang ay. Mato kung giingon illustration din niya sa mga papa, love niya tanan iyang mga anak, pero na isa din na very, very obedient siyang papa, mao na apple of his eye. Kung unsa ang gusto, kung grabe ihatag, na i-protect niya. Grabe man kung obedient. Apple is eye, apple of his eye. No? Perfect security. But through disobedience, possible, wa ka nag-obey, muna mo jump out ka, muhawa ka sa paradise. Diba? If we are in, naana gani ka, sa original intent, naana gani ka sa paradise, muhawa pa jud ka. Kung saan wala, kung saan life outside the paradise. Syempre, unprotected na dito mga wolves, na dito tanang mga mamamatay tao, dito gutom, tanan survival jud outside the paradise. No? Mao na possible jud because of your disobedience, mao na possible na mawala jud ka, wala ka eternal life. Pag dili ka faithful, pero katong mga faithful lang, perfect security. No, mao tong katulang nakadungog og nag-follow og nag-obey kay Jesus Christ. Verse 30, I and the Father are one. It means the perfect unity, one, essentially one. And ingon siya din ni verse 31, the Jew pick up stones again to stone him. Jesus answered them, I showed you many good works from the Father. For which of them are you stoning me? Verse 33, the Jews answered him, for a good works we do not stone you, but for blasphemy and because you being a man make yourself out to be God. Clear jud kaayo no nasabtan jud nila na wala jud doubt ning mga Jew about kay Jesus Christ. But until such time, pag mention ni Jesus Christ din na I and the Father are one. Murag gibutang naman gud ni Jesus Christ na equal siya sa Amahan. Mo tong nag-blaspheme, mo tong ningon ang mga Jew. You're blasphemous. No, naglahi na ang iyahang, naglahi na ang dagan sa mga Jews kay Jesus Christ. Kay mo dili nila madawat to na equal na lang sila sa Amahan. Dito nila matake. Nung mo ni ang ginapamin din sa verse 30 to 33. Okay? So verse 34, Jesus answered them, has it not been written in your law? I said, you are gods. So ang cross-reference, Psalms 82:6. Cross-reference, I said, you are God, and all of you are sons of the Most High. Verse 35, if he called them gods, to whom the word of God came, and the scripture cannot be broken. Do you say of him whom the Father sanctified and sent into the world, you are blaspheming because I said, I am the Son of God? If I do not do the works of my Father, do not believe me. But if I do them, though you do not believe me, believe the works, so that you may know and understand that the Father is in me and in the Father. So, matong ingon ko, tanan na mga miracles na gibuhat ni Jesus Christ is confirmation na siya sa Amahan na siya ang anak niya. No? So, ang uban, di jud gyapon mo tuo. Ingon na lang kay si Jesus Christ, tuwa na lang niya akong gibuhat kini mga miracles na ni. No, at least kana ay mong heart mabag-o. 'Di ba ang mga tao pag maka-experience o makakita og miracles, hala, grabe jud, Ginoo, grabe jud ang Ginoo no, makaana. Mo ning si Jesus Christ, tuwa na lang niya akong mga milagro na gipakita na ako sa imo. Mamay na lang imong kasing-kasing mabag-o. No? Masking udi ka maminaw sa ako ang giistorya karon. Pero tan-awon na lang niya ako ang gibuhat karon. So that you will know and understand na akong Amahan ug ako isa lang. Naawang. Ang problema, di mangyapon sila motuo. Kay ngano man, ningon din ni, but they could not accept it. Di po nila madawat. And that is the power of prejudice. Kana gani ngano man ang mga people close-minded kaayo. Open-minded ka ba? Na mga ana. Kidaghan gyud ay kaayo mga tao close-minded daayo kaayo dayon. Kanang mingon din ang uban, lalo na mga networkers, open-minded ka ba? Okay. Sa sugod pa lang ginapakita na sa imo, mutuo ka ba ani o dili? Because of that prejudice,
So na prejudice. Kana ganing adin ako maminaw ana oy dayon mana din ka. Dili nimo gi-open imong self ba? One-sided ka lang manang prejudice. No mo ni mga power sa prejudice mo'y mo prevent sa tua para makita na to unsa gyud ang tinuod. Kay may mangdeng ka. Bahala na sila diya, sila raw ila na himo ra na nila, no? Kay nag-una na ka, one-sided na ka, no? So you cannot really experience the truth if you are like that. Morning na tabo sa mga people before. Yeah, so prejudice, no? Verse 39, therefore, they were seeking again to seize him and he eluded their grasp. So, nakita naman nato and nadunggan naman nato, no? Daghan kaayog ways na pwede na jud nila dakpon o sabaw stone to death ba nila si Jesus Christ. If you read in Luke 4, if you read in John 7, pero wala jud nahitabo kay dili pa time niya. Okay, so remind us again, dili pa jud time nato kung kung nagadugya punta sa unsang gipadusa to ni Lord atong life assignment. If dili ka nagabuhat sa will sa atong amahan, then kana makaingon jud ka, okay. It's my time, no? Or hapit na gyud akong time. Okay. Verse 40. Hapit na gyud, gamay na lang. Verse 40, and he went away again beyond the Jordan to the place where John was first baptizing, and he was staying there. Many came to him and were saying, while John performed no sign, yet everything John said about this man was true. John is talking about Jesus Christ. In verse 40, 42, many believed in him then. Kung tanaw ni mo ang verse 41, is it possible kung prophet ka, that you are prophet, na dili ka maka-perform of miracle? If naga-flow ka into the prophecy or prophet, possible ba na dili ka makaduog miracle? Yes, possible. Tanaw, gi-mention na ganit diri kay John the Baptist. Wala siya nagduig miracle. So miracle is not necessary to be a sign of a true prophet. Ngano man, dili na basihan lang. Ang tinuod na true prophet, na tinuod pa, true pa. Ang tinuod na prophet, ingon din ni, every prophet had a word from God that revealed the sin of the people. Diba? Apostle, the five ministry, apostle, prophet, usually, ang finger niya is kani pointer. Usually, magod, ang role sa prophet is gina-point niya, gina-reveal niya ang sala sa mga tao, and ginahatagan niya ang direction. Mong ginang role sa prophet. And third is the evangelist. Ginapaduol niya ang mga people kay Jesus Christ. Iyang heart is ginalid niya ang mga tao kay Jesus Christ. And the pastors, a good shepherd, knows how to take care. And teacher, mao ni pagmutudlo sila with all the wisdom. Talaga ni, anak day na, makasabot dayon ka. Mao na naga-flow si Pastor Wendell, apostolic and teacher man na siya. Hindi pag mutudlo na siya, anay ko sa ikaw lang sa daily devotional lang. Okay, you are really a good teacher. Pag magtudlo, kasabot dayon tanan. Nakasabot ba mo sa kuha? So, kung makasabot mo, good teacher mo dahil ko. Na? But I know, no, na ang one indication din is makaingon ka din ni is when you reveal the sin. Okay, kaana bitaw ko usahay. Or do I need to pinpoint this? Do I need to tell this to the people? No, kayo sama na maingon ko sa inyo Naama mo din somehow ang uban dugay na kaayo. Ang uban wala gyapon nagadu sa Great Commission. Dan niingon man din dili ka mahimong disciple ni Jesus Christ kung di ka naga-follow and obey sa iya nakadungog man ka. Na wala man kay disciple pahantod karon. So meaning wala ka kadungog sa iya, wala ang obedience nila. So dili ka niya sheep, di ka niya disciple. Kakinsa man day kang sheep. Diba bugat? That's the role of the prophet. Gina-reveal niya ang dili maayo para mahatagan og nindot na direction siyang kinabuhi. Para mabilong siya sa flock, sa shepherd na si Jesus Christ.
you need to obey. Listen, hear, and obey. That's the principle. Okay? Hear and obey. Matthew 7:24 na siya. That's the principle. Hear and obey. So John performed no miracle, but everything John said was true. So tanan niyang giingon about Jesus Christ kay tinuod. Wala man siya gi-perform na miracle, pero tinuod din siya na prophet. Kay tanan niyang giingon about Jesus Christ kay tinuod. And daghan kaayo nagtuo sa iya. Okay? Mo nang that's it. No? So naay mga prophet, nag-flow sa prophet. Again, kung nag-flow mo sa ana na ministry, you are not here to condemn people. If nakita nimo na siya somehow na dili maayo, siyang kinabuhi, kay nagina-reveal magud na sa prophet. Ang prophet kasi is a good listener, maayo na maminaw ang prophet. Kung siya madunggan, mao pud yung istorya. Karon kung naa siya nadunggan na dili maayo, kung dili niya, kung istorya na niya sa mga baguhan, so mag-create sa iya of fear. Careful good. No? Kaya I've experienced that one. That's why, like me, ginastoryahan lang na ako itong mga, some of you mga leaders, nakabalo ko kaya nila madawat. And because of that, kanang ginahatag sa ko ana na gifting, no? With love, no condemnation. Di ang part din na is, you share the truth so that people be set free with love. Okay? That's the heart of our God. That's the heart of Jesus Christ. Okay? Let us pray. Lord, amazing, oh God, that you have done this day. Oh Lord God, really true, oh God, that you are a good shepherd. And salamat, Lord, for showing us really what is really a good shepherd. And Lord, if somehow, Lord God, if we are still in the hard man, teach us, Lord God, how to become a good shepherd. Help us, Lord. Give us a heart like you, Lord God, as a good shepherd. To take care of your flocks, oh Lord God. Lord, I pray that each one of us who are here have the desire to hear, to follow, and to become obedient of Jesus Christ. Come on, you seek for that. You pray. You open your mouth. You tell Jesus Christ, Lord, I want. Come on, you open your heart. Not only you open your heart, you open your mouth. Confess it. Tell God, Lord, I want to be a good shepherd. But before that, Lord God, I want to enter into your door. I want that, Lord, that relationship that we had, Lord God. Father, come on, you pray. Then pinaagi ana, makita nimo. Ipakita sa Ginoo sa imuha. You will receive a godly vision right now. Ipakita sa Ginoo sa imuha. Kung unsa gyud ang plano sa Ginoo sa imong kinabuhi, kung makaila ka sa imuhang sarili, that you have a really, that God has a great plan for your life. When you open your mouth, and then kung nakita na nimo, Lord, salamat Lord. Salamat sa wisdom. Kung saan man Lord, maging good shepherd. Salamat Lord sa pagtudlo about humility. Take courage for me, oh God. And sometimes Lord, kung sa akong makita, Lord God, na may fear, Lord, tanggalan, Lord God. You talk, istoryahi, heart to heart. Ang atuang Ginoo na minaw, and it's about time na ikaw mismo makipag-talk sa iya. And in this time, fill your heart with His love, with the power of the Holy Spirit. He will fill you with love, with peace, and joy, zealousness. Excited ka permi. Excited ka perminti makipag-uban sa iya, makipag-fellowship sa iya. Excited ka permi. Come on. To kipag-relasyon sa ubang tao, na dili lang ka perminti. Mag-dwell sa imong self. Perminti lang ka din sa balay. Perminti lang ka. Ikaw na lang. God wants you to go out. Come on. To talk to our Father. And then right now,
that the Holy Spirit will fill you and receive His grace, receive His mercy. Lord, salamat, Lord. It's about time to say thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for what you've done to me, to my life, oh God. Every day, I receive fresh revelation from you. Every day, you open my heart. You dissect my heart. You remove those bitterness, anger, hatred in my heart. But Lord, you heal me right now. And salamat kay Lord sa pag-heal ni mo sa akong heart. Lord. Salamat, Lord. And all the glory belongs to you, Lord God. And salamat sa mga blessings, oh God. Salamat, Lord, sa pag-protect mo sa ako, sa akong pamilya, Lord God. Tatanan, Lord, na ako ang mga people na that surrounds me, Lord God. Salamat, Lord God. And thank you so much, Lord God, for using shepherd in my life. Those shepherd, Lord, nag-lay down nila ilang kinabuhi para sa ako, i-mentor ko, i-guide ko, i-take care ko. Salamat, Lord. Pasalamatan inyong mga leaders. Lord, salamat, Lord, sa akong leader, oh God. They lay down their life to me, oh God, na nag-grow ko, naging mature ko. Nagitadluan ko, kasi maayo. Pasalamatan, Ginoo, sa inyong mga leaders. Thank you, Lord God. Even though sometimes, ginakorek ka, no, pasalamatan, kaya ginakorek ka. Kaya kung di ka ginakorek, dili ka niya love. Salamat na sa mga correction, sa mga disiplina. Salamat, Lord, for using, Lord God, my leader, oh God. And thank you so much, Lord God. And today, Lord, I just also lift up to you the restoration weekend, Lord God, sa RSCY. I pray for all the leaders, the facilitators, the ministers, the speakers, oh God, the team, oh Lord God. I pray for supernatural anointing upon them, oh Lord God. As they lead these people who are in the prisoners, oh God, maset free sila, Lord. Dili lang physical, Lord, na freedom, but of course, Lord, inner freedom, Lord God. And I pray, Lord God, peace and order and favor be upon them, oh Lord God, and protection also, Lord. In Jesus' name, oh God. And salamat, Lord, for this day. And Lord, salamat, Lord, ikaw gid mismo ang mag-protect sa ilaha, oh Lord God. Salamat, Lord, sa mga delegates. Ikaw mag-abri sila mga kasing-kasing na makadungog sila, Lord. E mahimo po silang sheep, oh God. And maging good shepherd po, Lord. Thank you, Lord. We will bring back all the glory and honors to you. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. And good morning.